Ang magandang transmisyon ng kotse ay naglilipat ng kapangyarihan mula makina papuntang gulong ng tahimik, tuloy-tuloy at maaasahan. Pero ganoon din ang mahusay na transmisyon. Minsan, mararamdaman mong mas magaan at energize ka at masasabi mo, kailangan ko ng kotse na yon. Anong transmisyon yon? Ang galing nun. Marami na rin akong namanyehong ganyan noon. Gumawa ako ng listahan ng 11 pinakakahangahangang holy grail ng transmisyon. May manual, DCT at CVT. Tatalakayin ko ang mga ito. Kung gusto mong magmaneho ng mga pinakamahusay na kotse na may memorable na gearbox, sumama ka. Simulan na natin. Maikli ang buhay para sa boring na kotse. Ang una ay ang eCVT ng Toyota at Lexus. Sandali. Sa tingin ko, basura talaga ang mga CVT system. Tingnan mo ang Jatco at lahat ng palpak, pero iba pa yon. Mga belt, pulley, kadena, pudpud na, mausok, sakuna, 6, 7,000 dolyar ang gasto sa pagpagawa. Hindi, wala niyan. Dahil kakaiba ng kaunti ang sistema ng Toyota. Karaniwan nilang ginagamit ang eCVT sa hybrid na sasakyan. Kaya kadalasan, kasabay ng eCVT ang hybrid drivetrain nila dahil mahusay itong ihiwalay ang makina sa paghatak, lalo na sa electric na bahagi. Hindi lang ito tungkol sa belt at pulley. Gumagamit sila ng ibang sistema na puno ng planetary gears. Kaya nitong masulit ng husto ang tipid sa gasolina habang may lakas pa rin kapag kailangan, pero hindi mo na kailangang harapin ang mga belt na madaling masira o mga chain na napuputol. Gamit ang planetary gear set, kasing tibay ito ng manual gearbox. Paano nagawa ng Toyota yon? Dahil sa pagmamalaki nila sa paggawa. Kung naghanap ako ng hybrid na sasakyan, seryoso kong tinitingnan ang Lexus. Maraming hybrid na may eCVT system ang nagbibigay ng matibay at tahimik na transmission, laging nasa tamang zone, mas tipid sa gasolina at siguradong hindi papalya gaya ng Jatco. Iyan ang una. Kung gusto mo ng Lexus o Toyota, makikita mo sila sa magagandang sasakyan tulad ng mga hybrid 400 at 50H+, 300 at 50H RX, 400 at 50H Toyota Camry Hybrid. Lahat ng hybrid may ganyang transmission, kaya hindi ka magkakamali. Talagang kamanghamanghang transmission ito. Alam natin lumiit na ang merkado ng manual gearbox. Pero ang Porsche 911 ST na basically isang Siam na raan 11 GT3 na tinanggalan ng lahat ng palamuti at pakpak, mas magaan ito. Lampas lang ng 3,000 pounds, 6-speed manual gearbox at napakakinis magpalit ng gear. At oo, dahil dual clutch at single mass flywheel, mabilis mag-rev kaya kailangan alerto ka dahil sobrang agresibo. Sa totoo lang, medyo natatakot ako. Kapag nakuha mo ng tama, isa ito sa pinaka-satisfying na transmission na kita at namaneho ko. Hindi ko akalaing kabilang ang ST sa mga ganitong sasakyan. Sa totoo lang, masasabi rin natin yan sa halos bawat manual na gearbox ng Porsche 911. Alam nating lumalayo na ang Porsche sa manual gearbox. Pero ako sa 996 ko ay tuwang-tuwa pa rin sa pagmamaneho at sariling lipat ng 6-speed manual. Nakagawa sila ng napakagagandang manual sa iba't ibang henerasyon. Makinis, magaan ang paglipat at sa totoo lang, sobrang saya at sarap imaneho sa bawat pagkakataon. Hindi ka lalabas na pagod at lupaypay. Parang na-rejuvenate at excited ka, kaya ayaw mo pang iparada ang kotse, gusto mo pang magmaneho. Sumunod, ito ang susunod na hindi ko talaga makapaniwalaan. Nagrenta ako ng kotse ilang taon na ang nakalipas. Nasa Las Vegas ako noon at may napakagandang Honda S2000 6-speed manual 2 litro na naging 2.2 sa sumunod. Meron itong 240 horsepower at nung panahon na yon, isa ito sa may pinakamataas na pressure at output ng isang naturally aspirated na sasakyan na maaari mong makita. Bukod sa 50-50 na weight distribution, convertible top at liit ng kotse na parang dikit sa kalsada sa pagmamaneho, tumatak sa akin ang sobrang ikli at kinis ng shifting ng 6-speed manual gearbox. Isa pa rin ito sa pinaka hindi ko malilimutang karanasan sa pagmamaneho. Kailangan i-rev ng todo ang makina at umaabot sa mataas na RPM pero kinakaya niya. Higit pa dun, bawat pag-shift ay parang dahilan para mag-upshift, mag-downshift at gustong gawin ang heel and toe. Ang S2000 rin ang isa sa nagdala ng JDM cars sa eksena. Kung di mo pa nasubukang magmaneho ng 6-speed manual sa Honda S, 2,000 may namimiss ka. Isa ito sa mga pinakaasam na manual gearbox at abot kaya pa rin na yon. Kunin mo na habang mainit pa kasi bihira ka na makakita ng ganyan. Ang susunod na transmission ay nagamit ko noon. Naalala mo ba yung Mercedes-Benz na turbocharged diesel inline 5 na umabot ng mahigit 2 milyong milya ng isang taxi driver? Oo,
Well, meron din silang mga transmission na ganun din katibay. Ang 722.3 at 722.4 na 4-speed automatic transmissions na makikita sa maraming sasakyan ng Mercedes-Benz. Maraming transmission na ito ay nasa W100 at 24 E-Class at 100 at 70 series. Nagulat ako nung una kong magmaneho ng 100 at 70. Hindi ako makapaniwala sa tibay at solid ng sasakyan. Ganoon din lahat ng aspeto nito. Ang makina ay makinis at malakas kahit maliit lang ang makina. At ang transmission ay suave, makinis at matibay. Ramdam mo talagang matatag ito. At talagang napakasarap magmaneho. Walang pagdudulas o pag-aalangan tulad ng ibang modernong 10-speed at 9-speed automatic na yon. Matibay, malakas at hindi mo malilimutan ang transmission na ito. At ang 722.3 ay talagang na-rate na kayang tiisin hanggang 400 at 20 pound-feet ng torque. Ayos na yan ayon sa pamantayan na yon. Sa kabila ng lahat na malalakas na turbocharged na makina, pwede mo pa ring ilagay ang gearbox na yun doon at kakayanin pa rin ito ng walang problema. Dahil marami sa mga 722.3 at 0.4 na transmission ang tumatagal ng madaling 400 at 50,000 milya at may mga dokumentadong kaso pa na umaabot na hanggang 600,000 milya ang iba pang unit. Talagang matibay, matatag, walang dumudulas o kumakadyot at laging gumagana sa lahat ng oras. Ang reputasyon ng mga lumang Mercedes bilang maaasahan ay galing sa lumang inline 5 na turbocharged diesel at 4-speed automatic transmission. Hindi rin ito malilimutan. Marami na akong naranasang luma na Miata. Minsan nakapag-drive ako ng track setup pero stock powertrain, binabaan lang ang suspension. Sobrang saya, lalo na sa kurbada. Hindi ko matanggal ang niti ko noon. Dumating din kalaunan ang ND version na may 180 horsepower, 2 litro at naturally aspirated. Malakas ang makina at may 6-speed manual gearbox na short shifter. Sa halagang $30,000, isa ito sa pinaka hindi malilimutang karanasan sa pagmamaneho. Pwede kang mag-debate kung alin ang mas malakas, Miata o lumang Honda S2000. Pero masasabi ring halos kasing ganda ito ng S2000. Maiksi ang galaw ng kambyo, mabilis ang kambyo, at kulang ang lakas ng makina para masira ang synchronizers. Bukod sa pagiging masaya, mabilis at agresibo sa murang presyo, maaasahan din ang Mazda Miata ND at madaling alagaan. I-drive mo tuwing weekend, gawing araw-araw na sasakyan, paandarin mo pataas baba sa baybayin ng California o gawin mo kung ano man ang gusto mo. Pwede mo pa itong gamitin kahit taglamig kung gusto mo. Ang kotse ay maasahan, masaya, mabilis at walang pagsisisi sa pagbili. Isa sa pinakatumatak na transmisyon, hindi dahil sa performance o bilis ng shift, kundi sa tibay at katatagan at sa mga sasakyang umabot na ng daan-daang libong milya. Nag-review ako ng SUV ilang taon nang nakalipas, Nightshade na Toyota 4Runner Tama hanggang 2023, maganda at matibay pa rin ang lumang modelo nila. May NA V6 ito at A750 na 5 bilis na automatic torque converter transmission. Hindi ito mabilis, agresibo o nababasa ang isip mo. Sa ilang pagkakataon, ayaw nitong mag-downshift hanggat hindi mo binibigyan ng kaanting oras at kailangan pa ng konting tulong. Hindi ito issue sa pagiging maasahan. Hindi ito nanginginig o nakakaproblema. Ginagawa lang niya ito sa sarili niyang oras. Pero ang tumatak talaga sa akin ay napakakatangian nito para sa particular na sasakyan na yon. Ang 4Runner, ang buong sasakyan ay ramdam mong matibay. Pwede mo itong idaan sa off-road at sa mga lubak-lubak. At ang transmission nito ay sumusunod din. Hindi ito masyadong agresibo, hindi rin ito masyadong mabilis. Sumasabay lang ito sa kabuuang karakter ng sasakyan. Kung pag-uusapan ng 4Runner at iba pang sasakyan gaya ng Tacoma, magagaling ang mga ito sa off-road at akma ang transmission nila. Kaya hindi ka nito binibigla. Di ka masyadong mamamangha, pero mapapahanga ka sa laging tamang tugon nito. Matibay at mukhang tatagal ng habang buhay na halos walang kailangang gawin. Isa yan sa mga transmission na tumatak sa isip ko. Dahil sobrang maasahan, napahanga ako kahit nung nireview ko yung Nightshade 4Runner. Madaling ikambyo, kontrolado, madaling gamitin, at napakaliit ang gasto sa maintenance. Ang A750 ng Toyota sa 4Runner ay isa sa mga 5 bilis na transmission na hindi mo talaga malilimutan. Gumagana lang siya. Balikan natin ilang taon, pinag-uusapan ang General Motors at TH400 isang 3-speed automatic. Sa una, di ito mukhang legendary, pero hulaan mo kung bakit. Makikita ang mga ito sa iba't ibang luxury vehicles ng GM, Oldsmobile, Buick at Ferrari. Tama yan.
Ang 412, isa sa Grand Touring vehicles nila ay gumagamit ng General Motors na makina. Ganoon din ang Rolls-Royce, Jaguar at iba pang gumamit nito dahil sa tibay, madaling paggamit at bihirang masira. Ang TH400 ay isang longitudinal na nakamount na transmission na talagang nakatuon sa tibay at katatagan kaysa sa kinis at pino. Mas advanced ito kaysa lumang transmission dahil sa pitch stator ng turbo-hydromatic model na nagpapabago ng shifting characteristics. Pero lahat ng yon ay puro technical na usapan lang dahil sa huli, ang tibay at katatagan talaga ang naging pangunahing focus ng TH4 na raan na ito. Ang kagandahan nito ay kaya nitong tiisin ang hindi bababa sa 400 at 50 pound-feet ng torque at ang versatility nito ay nagbibigay daan para magamit mo ito sa rear-wheel drive o all-wheel drive. Dahil bagay ito sa maraming aplikasyon, kaya maraming manufacturer ang nais makuha ito. Kahit wala itong mind-reading feature ng ibang dual-clutch gearbox, madadala ka pa rin ito sa pupuntahan mo. Yan na ang pinakamaliit mong problema. Kapag nagmamaneho ka ng GM na sasakyan o kahit Ferrari noong panahon na yon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa transmission dahil iyon ang isang bahagi na hindi ka kailanman bibiguin. Isa pang grupo ng mga sasakyang paborito kong imaneho ay ang may Volkswagen Audi DSG S-Tronic gearbox dahil sa gearbox nito at memorable din ito. Ito ay dual Borg-Warner system. Nagsimula ito noong 2003 sa Audi TT na may 3.2 litro V6 engine na may DSG na talagang mahusay at tinawag ito ng Audi na S-Tronic. Pero nagpasya ang Volkswagen na tawagin itong DSG gearbox, ang direct shift gearbox. Noon pa nung inilunsad ito sa Mark IV R32 Golf. At noong una, lumabas ito na may 6 na bilis ang Volkswagen. Tama yan. Kalaunan, naging 7 bilis na gearbox ito. At pagkatapos ay nag-evolve ito sa isang bagay na mahal natin ngayon. Isipin mo ang Audi TT RS. Paano naman ang RS3? Talagang kahanga-hanga ang dual clutch gearboxes ng VAG Group. Sa personal kong karanasan sa mga unang henerasyon ng mga transmission na ito, nung ako'y humawak ng manibela, talagang nagulat ako kung gaano kabilis, kinis at bilis ng mga ito. Halos parang F1. Meron akong BMW E60 M5 na may single automated manual gearbox at mabagal at maalog ito kahit sa mataas na bilis. Mas may delay pa rin ang pag-shift kaysa sa dual clutch gearbox ng S-Tronic o DSG. Talagang pambihira ang mga ito. Hindi ako makapaniwala na ang pag-shift ay sobrang bilis at madali lang. Hindi mo mararanasan ang mga problema sa pag-alon o reliability tulad ng sa single gearbox ng E60 M5 e-gear ng Lamborghini o unang F1 ng Ferrari. Talagang gumagana lang ang mga ito. Isa pa, may kaibigan ng kaibigan ko na nagkaroon ng ganito maraming taon na ang nakalipas at gusto ko sanang magkaroon ng isa ngayon pero sobrang taas na ng presyo nila. At ang tinutukoy natin ay ang Ferrari Dino, ang 246 GT na talagang ginawa ni Enzo bilang pag-alala sa kanyang anak. At napakaganda talaga ng gearbox nito. Sa totoo, ito ang nagbigay daan sa maraming gated shifters noon gamit ang 5-speed manual na ito. Kapag naririnig mo ang click-click-click sa gated shifter ng 2 tuldok 4 litro na V6 na may halos 200 horsepower, hindi ito mabilis. Mga 7 segundo ang 0 to 6 na po, nakapantay lang noon. Kung ikukumpara sa mga pamantayan na yon, medyo kulang. Pero ang talagang mahalaga ay ang malakas na tunog at ang exhaust note na maririnig mo mula sa likod na siyang nagbigay ng kakaibang karanasan sa kotse na ito. Pakiramdam mo 3 beses kang mas mabilis kaysa sa totoong bilis mo. Kapag pinagsama mo pa ang click-click-click ng gated shifter, pakiramdam mo parang Diyos ka. Para kang sumisigaw ng kulog at naglalabas ng kidlat habang nagpapalit ng gear gamit ang gated shifter na ito. Ang Dino ay talagang memorable na kotse at gearbox di matatawaran. Wala nang gumagawa ng ganitong kotse ngayon. At kahit ang makabagong 296 Ferrari na malaki ang hango rito at itinuturing ng marami na pinakabagong henerasyon ng V6 na Ferrari ay mas mabilis ng sobra. Pero yung pakiramdam at koneksyon na nakukuha mo mula sa lumang 5-speed na Dino ay hindi pa rin matutumbasan. Isa pa na talagang napahanga ako dahil pakiramdam ko parang pinapangunahan niya ang mga galaw ko. Iniisip niya na ang susunod kong gagawin, kaya sobrang na-impress ako. Kapag akala mo mag-upshift ka pa lang, nandyan na agad. Ganon siya kabilis, ganon siya kagaling. Ang tinutukoy ko ay ang PDK ng Porsche, yung dual clutch gearbox nila. Meron itong 7 o 8 bilis na dual clutch. Makikita ito sa mga sasakyan gaya ng Macan, 911 GT3 at iba pang modelo. May iba't ibang klase rin ito ng tuning. Maraming double clutch na gearbox ay maalog at bigla, lalo kapag mahina ang apak sa silinyador at mabagal ang takbo. Kahit ang Porsche PDK, ramdam mong pino at maayos ang tune nito sa mabagal, katamtaman at mabilis sa takbo kahit sagad apak sa silinyador.
Talagang walang kapintasan ang mga kotse na ito. At kung may isang bagay akong masasabi tungkol sa Porsche, talagang kabisado na nila ang performance. Kahit mano-mano o gamit ang PDK gear shift levers, hindi ka magkakamali. Talagang kamangha-mangha ang mga ito. Nang lumabas ang Porsche 997 Turbo, una itong may luma pang torque converter automatic bago lumipat sa dual clutch. Ang sumunod na mga henerasyon ay nagkaroon ng PDK double clutch gearbox na naging standard sa halos lahat ng kotse mula noon. Talagang kamangha-mangha at walang katulad. Nandyan ang Ferrari at McLaren, pero sa tibay, bilis at gamit, halos walang katapat ang Porsche gamit ang PDK at sobrang napahanga ako. At para sa tunay na mahilig sa kotse na gusto lang magkaroon ng otomatikong pagpipilian para sa traffic na stop and go, pero gusto pa rin ng kasiyahan sa mga likulikong kalsada, ito na siguro ang pinakamagandang kompromiso para sa'yo. Ibig kong sabihin, magandang manual gearbox para sa mga likulikong kalsada. Pero kapag nasa stop and go na traffic ka sa Los Angeles o sa downtown ng Miami, good luck na lang. Hindi na ganun kasaya, hindi na ganun ka-enjoy. Binibigyan ka nito ng pinakamagandang kombinasyon ng dalawa at parang talagang tinamaan ng Porsche ang tamang timpla. Ibig kong sabihin, magaganda ang kanilang manual gearbox, pati na rin ang kanilang dual clutch. Ngayon, ang mga Cayenne at marami pang iba ay may torque inverter na automatiko. Mabilis at maganda sila, pero mas gusto ko pa rin ang dual clutch. Hindi man kasing kinis, pero halos magkapantay na sila sa kakayahan. Huwag mo nang isipin ang torque inverter at tagal lang pag-shift dahil naka-ready na agad ang susunod na gear habang ginagamit pa ang isa. Kaya kapag hinila mo ang gear na yon, agad lalabas ang susunod na hanay dahil may dalawang gear trains. Sa paghila ng susunod na gear, papasok agad ang kabilang train, walang delay at kasing bilis ng pinakamabilis. Sobrang bilis niya na parang nababasa ang isip mo. Pero may isa pang tumatak sa akin. Nagkaroon ako ng JAG F-Type na may ZF na 8-speed auto. Sinasabi ko, walang tatalo sa automatic na may torque converter ngayon. Kahit sino pa, panalo pa rin. Yung 8-speed auto, parang alam agad ang gusto mo. Ang bilis talaga. Napakabangis, umaangkop sa pagmamaneho mo na halos kasing bilis ng pinakamabagal na mga dual clutch gearbox. Pero may tibay ng torque converter. Madali rin alagaan. Mas maliit ito kaysa karamihan ng dual clutch gearbox. Madaling gamitin, masaya, mabilis at siguradong magugustuhan mo. Ang galing talaga. Pinili ng BMW na gamitin ang ZF na 8-speed auto sa halos lahat ng modelo nila tulad ng 5 Series M cars, 3 Series, 4 Series at 2 Series. Karamihan ng sasakyan nila na hindi async transmission ang gamit sa mas mababang klase ay gumagamit ng ZF na 8-speed auto. Ganon din ang Alfa Romeo. Sobrang popular nito. Kaya pati Jeep at Ram, pati ang bagong Ram, gumagamit na rin ng ZF na 8-speed automatic transmission. Ganon ito kadanda. Lahat gusto. Mabilis, maasahan, compact at madaling ikabit sa chassis. Walang dahilan para hindi magustuhan. Mabilis magpalit ng gear at talaga namang kahanga-hanga. Kaya sa sinabi ko na yan mga kaibigan, panoorin nyo yung video na yan. Alam kong magugustuhan nyo yan. Ganoon din dito sa isa pa. Alam nyo, talagang pinahahalagahan ko ang lahat ng suporta nyo. Sana magkita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Kita-kits, paalam!